Magandang umaga sa inyong dalawa, DJ saka Ted. Thank you po, sir, for being on the show. Sir, ang panukala nga po, ang gusto mangyari ng DOTR at ng administrasyong ito ay gawin ng 5 years yung validity ng rehistro ng mga brand new vehicles natin at motorsiklo natin. Sir Joe, hindi po kayo sang-ayon dito. Ano pong major concern ninyo? Bakit? Kasi pag may nakikita kang bagong patutupad na ganyan, titignan mo ano ba yung positibo, both the positive and the negative consequence. Ano yung mangyayari pagkatapos? Kasi doon natin nakikita kung whether tama o mali yung panukala nila. No? Una-una, pag tinitingnan mo, nakausap ko si Sec Banoy Lopez ng DOTR tungkol dito. No? In-explain niya yung filosofiya, bakit nila ginawa. Magiging convenient raw. Excuse me, nakikiuso ako sa ubod. Nagiging convenient raw na hindi ka pumupunta sa LTO ng 5 taon. Eh, sabi ko sa kanila, totoo yun. Pero iniiwasan po natin yung totoong issue rito. Ang issue rito, magre-rehistro ako ng sasakyan kalating araw. Now, pagka ginawa mong 5 taon, sure, na-exempt ka lang na 5 taon sa pagpunta. Pero pupunta ka pa rin. So yung underlying issue hindi nasagot. Pangalawa, no, yung dati, 3 taon lang yung advance na rehistro, hindi ho libre yun. Ang pananaw ng iba, kasi binabayaran nung bagong sasakyan po ito, no? Binabayaran ng dealer bilang promo. Ngayon gagawing 5 taon yung babayaran ng dealer. Nag-usap ba kayo ng dealer ng bagong sasakyan tungkol dito? Dagdag gastos sa kanila ito. No? So therefore, somebody has to pay for it. No? Ang gagawin naman ng dealer, hindi naman siya kawang gawa, ipapatong niya rin sa presyo ng sasakyan yan. So meron siyang positive, sure, hindi ako pumipilan sa LTO ng 5 taon, pero meron ding negatibo, kaya nagsalita kami tungkol dito. Nung nakausap ko si Sec Banoy, no, sabi ko sa kanya, siguro dapat patuunan natin ng pansin yung pagbilis ng pagrehistro ng sasakyan. Ang magiging resulta nito, mahigit 1 bilyon ang kikitain doon sa 2 taong additional na rehistro. Ina-advance po nila yung rehistro ng 5 taon, di ba? So, dati 3 taon lang. Ngayon, magkakaroon ng 2 taon pa na additional. So, saan natin gagamitin yun? Sabi ko sa kanya, sana gamitin natin para ma-improve yung sistema, para hindi nakakasuyang pumunta sa LTO para mag-rehistro ng sasakyan. Okay, yun sa mga sinasabi lang, hiwalay yung bago at luma. Sure, no? Pero yung karamihan sa mga sasakyan natin ay luma. Tsaka ang impact nito, 500,000 vehicles are entering our streets every year. So hindi po maliit na issue itong pinag-uusapan dito. Okay. Meron pang isa na nakaligtaan yata si Sir. Safety issues. Hindi lang 'yun. Sir, yung no contact apprehension, yung mga yung kasi 'di ba ang sabi ng MMDA LTO, papagbayarin ka diyan pag renew mo ng rehistro mo, hindi ba? So, paano 'yun? Oo nga. So mangyayari doon, hindi mo alam na nahuli sa sasakyan mo. Kung halimbawa, pasaway ka at kamote ka din, taon-taon may Multa. penalty ka. Oo. Tapos magugulat ka na lang kasi meron din tayong lisensya kayo 10 taon. Magugulat ka na lang dahil salbahe ka pala. Abay 100,000 yung. Pero ako may narinig minsan yung nagrereklamo 200,000 daw yung penalty niya sa loob ng 3 buwan. Nung tiningnan yung lisensya niya, paulit-ulit pala niya ginagawa yung no loading and unloading, araw-araw, siguro 6 na beses. Yung babot ng 200,000. Yung mga ganong sitwasyon, uulit yun. Yung naiipon, yung penalty, tapos magugulantang na lang. Kaalma yung tao ngayon magbayad. Okay. So kumbaga, ito lang po yun, kasi nga usually, baka yung iba hindi nakarating sa iyo yung notice, no? Yung abiso na meron kang violation. So meron ka ng flag doon sa iyong rehistro. Lisensya at Alright. rehistro. So may corresponding penalty yan taon-taon. So kung 5 taon na nga yan, magugulat ka na ang laki na ng penalty. Tapos tsaka ka magko-contest ngayon. Tapos yung sa NCAP, hindi lisensya ang tinitikitan na yung sasakyan. Oo, yung nga po yun. And then pag contest mo, meron ba silang 5 years na record dyan na pwede mong i-retrieve pa? Parang may konting komplikasyon, Sir Joe? Medyo komplikado. Kaya sabi ko, yung consequence dapat tinitingnan natin bago tayo nagpatasan. Yung halimbawa, sa ibang munisipyo, pag nahuli ka, normally yan, within 30 days or 6 or 3 months, kailangan tubusin mo yung lisensya mo. Hindi magkakaroon ng penalty yun, araw-araw, kung hindi mo alam, 5 taon bago mo nalaman, naloko na yung penalty na yun. Yung ba, i-waive ng gobyerno na hindi mo nababayaran yun dahil hindi mo alam.
Oo, so ito po mga concerns na sinasabi ninyo and 2 beses nyo nga pong inulit na dapat bago naglalabas ng mga bagong utos, kinakausap din muna, Step-step nagkakaroon muna. ng konsultasyon dun sa mga stakeholders. So pakiramdam nyo Tama. po, hindi nagkaroon ng konsultasyon, ito na naman, may bago na naman silang gustong mangyari? Sa sitwasyon namin, hindi naman kami tinanong dyan. Pero ang may impact dyan sa mga auto dealers, sila yung mga bago na nagbebenta ng sasakyan. Sinabi ba nila na 5 taon na ngayon yung ipopromo nila? Pinopromo ng dealer yan. So, Hindi dati lahat, 3 taon lang ba? sir, hindi lahat ng dealer, Sir Joe, Ayun pa yung masakit. Hindi lahat ng dealer. May mga dealer na bibili ikaw ng magbabayad ng hindi rehistro. ginagawa. Yes, Oo, yes. simula 3 taon, magiging patong sa mamamayan yun, 5 taon. Hindi mura yun. Ah, Medyo, pag minultiply mo ng 5 taon, sabihin na lang natin 1,500 times 5 years, halos 8 million. Hindi lang yun. Paano po yung sa middle income earners, mga middle income Motorsiklo. earners nga po kasi Kasama ang motorsiklo rito Hindi lang po yun, sir. Yung mga ang sasakyan mo Montero, Fortuner. Mas mahal yun. Hindi nga po, pero di ho ba ang mga middle class ngayon kahit paano yun ang inaambisyon mo? Not for anything else, pero gusto mo ng ganyan kasi nga mas gusto mo, mas malaki for your family. Mas komportable. Hindi ba? Mas Safety. tama. And then sa Baha at Lubak, Mas sa mataas, Metro Manila, oo. and then ang rehistro niyan, sir, more or less sa mga 3,000 yan. Kung 5 taon yan. Oo. Hindi ako Aray. nabibiro. Kaka-renew ko lang ng isang pick-up. Oo. Oo. Pag isang taon yan, mahigit 2,000 piso ang rehistro. Oo. Hindi po ba? Yun ang sinita ko lang kasi sabi Oo. ko, may plus and minus. So, dapat kasi pag mayroong panukala ang gobyerno, Oo. kinakausap tayo. May si Sec Banoy naman tumawag sa akin. So, natutuwa ako doon kahit pa paano nakikinig. At nag-usap kami ng medyo matagal tungkol doon sa bakit nila ginawa yan. So, sabi ko sa kanya, Sec Banoy, tuunan natin ang pansin yung pagbilis ng rehistro. Yun ang main issue dyan, kaya natin ini-extend kasi para hindi pumipila yung tao sa LTO. Hindi yung maiwasan yun, on the 6th year, tambakan yan bigla doon, 500,000 on the 6th year ang magpaparehistro. Opo. Oo. Pero Anong sabi po niya? Sabi niyo matagal kayo nag-usap, nakikinig naman po. Sabi niya sa akin, gagawan daw nila ng paraan. Sabi ko sa kanila, Sek ako, kailangan natin ayusin by using technology in order to facilitate. Okay. Hindi dami ng tao na gumagawa. Kasi doon nagkakaroon ng fixer Yung teknolohiya na hindi na natin kailangan imbentohin, kopyahin na lang natin sa ibang bansa. Ibang bansa nga online ang rehistro na sasakyan Oo. Hindi na pupunta. Hindi na pumunta Oo. So, paano nangyayari yun? Kailangan ang gobyerno natin tinitingnan ano yung modern at electronic na method. Imagine mo kung 5 sasakyan mo o 3 sasakyan mo, babalik-balik ka ron. Kahit na isa. Tama. Convenient yung online. Sa ibang, Diba? nabanggit niyo po ibang bansa. Sa ibang bansa po ba, yung pagbili ng sasakyan, ilang years din yung registration? 3 po ba sila or 5? Hindi kasi nila problema yung pila Kaya sa Okay. kanila, taon-taon. Okay lang Wow, yun. Tapos sa UAE, yung bagong lumabas na teknolohiya, yung practical test, walang tao. Makina ang nagpa-practical test sa'yo. Lalagyan ng device yung sasakyan mo, tinatrack ka ng GPS, kung salbahe ka sa kalsada. Oo.Tumisignal ka ba pag kumakanan ka, nakikita ng makina. Pagbalik mo rin sa yarda, isa-swipe mo yung card mo, pass or fail lang, 70 points ang dapat ipasa mo. Oo. O kaya doon, pabalik-balik kung hindi ka matinong driver, pabalik-balik. Wala kang kakausapin, sino susuhulan. Opo. And for the Yun ang longest sinasabi time, yan na rin po ang inyong paulit-ulit na sinasabi. Kumbaga, may AI na nga ngayon, di ba natin pwedeng gawin yun sa LTO? Okay. Meron yan. Sige. Meron yan. Anyway. Yung sistema sa UAE, I think 100 million ang cost. Dito sa dagdag rehistro to, mahigit 1 billion ito. Opo. Ba't di kayo bumili ng gano'n? Yun ang panukala lang namin. Ba't di tayo bumili bilang gobyerno ng mga gano'ng modern na gamit na walang tao? Kasi pag walang tao, walang fixer. Yun. Sige po. So, bottom line dito sa inyong pinag-usapan, tutuloy pa rin sila. So, yun nga, wala tayong magawa doon. Pinirmahan ni Presidente. So, ganun lang yun. Opo. Well, anyway, siguro po, pag nandidiyan na, tingnan natin kung sakasakali man po. No? Una, yung reaction ng taong bayan tungkol dyan, yung dagdag bayan. Yung kanilang gustong mangyari, vis-a-vis po, kasi pag nandidiyan na, minsan po tsaka lumalabas, no? Kumbaga, yung the proof of the pudding, no?
Alam po natin Tama ka yan. dyan. Diyan nangyayari. Pag mapakla ang palaya, suka. Yun eh. Ganun lang yan. Mabuti hindi nyo napag-usapan yung mabuti tinigil nila yung kanilang, alam niyo yun, yung sa insurance. nagtangka silang maningil, 'di ba, automated na, tapos biglang manual hihingi ka ng certification tungkol sa insurance mo, magbabayad ka 60 pesos. Opo. Oo, mali yun. So, yan. Dapat yan. Kasi milyon-milyon na sasakyan natin. So pagka maningil ka ng 10 piso, abay, makakabili ka ng mansion pagka sa Opo. laki. So, saan gagamitin yun? Ang katanungan dun di ba? Medyo sensitive ang tao ngayon. O paano ginagamit ng gobyerno ang pera. Opo. Hindi lang yun. Sino nasa likod? Sino nagpipilit nun? Binaril na nung panahon ni Vince, binuhay Babalik ngayon, na naman. mabuti Yes, ho, na. at binaril ulit ni Sec Banoy, no? May Oo, nagpipilit. walang kadala-dala tao talaga na susubok talaga, no? Napaso na, susubok pa. Galing na kay Sir Joe, walang kadala-dala. Nasusunog yan, no, ha? Aray ko Sige. po. Salamat po, Sir Joe, sa inyo pong panahon. Sige. Sige. Salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you. Ayun. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!